Wow, ano yun? Nakabukas pa ba ang kuryente? Ano? Ano ba yan? Mukhang nakakatakot. Tignan mo rin yung lampara, parang ang daming gagamba doon. Pakiramdam ko hindi masyadong nagtagal ang pamilya na tumira sa mansyong ito. Salamat. Yo, ano ang nangyayari dito mga kaibigan? Maligayang pagbabalik sa channel. Kung bago ka rito, ang pangalan ko ay Steve Ronin. Nagpupunta sa mga epic na adventure tuwing linggo at ngayon ay tatalakayin natin ang isang iniwang mansyon na literal na natagpuan namin ito mula sa wala rin dito kasama ko ang aking kaibigan na si Radikyo. Bumalik na ako, bumalik na siya mga kaibigan. Alam na ninyo si Radik ngayon. Oo, tulad ng sinabi ko, natagpuan lang namin itong mansyon. Hindi namin alam ang anuman tungkol dito. Pero mula dito makikita natin na ang mga ilaw ay naka-on kaya may kuryente. Wine cellar. Nandito pa rin ang wine cellar. Meron kang malaking hagdan doon. Oh, at ang loob kaya ito'y astig. Oo, kaya talagang na-excite ako para dito sana makahanap tayo ng maraming bagay na maaaring magturo sa atin o magsabi sa atin kung ano ang maaaring nangyari sa iniwang itong mansyon. Kaya oo, nang walang iba pang paligoy-ligoy, tara na at pindutin ang thumbs up button. Ngayon, sa panahong iyon, hindi ko alam ang anuman tungkol sa mansyon. Sa karagdagang investigasyon, natuklasan ko na ang mansyon na ito ay may malungkot na kasaysayan na umiikot sa pamilya. Isang lokal sa lugar na ito ang nagsabi sa akin na itinayo ang mansyon na ito noong 1900 ng isang napakayamang negosyante na nagpadala sa kanya upang mabuhay ang kanyang mga pangarap sa isang magandang tahanan kasama ang kanyang pamilya. Sa kasasamaang palad, hindi nagkaroon ng pagkakataon ang pamilya na makatira dito. Isang taon bago ang nakatakdang pagkakatapos, ang kanyang asawa at 4 na anak ay namatay sa isang aksidente sa kotse. Ang asawa, na traumatized at sugatan ng puso, ay tumigil sa pagpapaunlad noong 1900 at 1975 ito ay naiwan na walang ginagawa ng higit sa isang dekada at hindi alam ng konti kung ano ang gagawin dito. Iniwan ito na mabulok at nagiging usap-usapan bilang tahanan ng mga sumasamba sa Satanas. Sobrang init kaya pasensya na kung pawis na pawis ako. May ideya kami kung paano pumasok pero kailangan ninyo lang tignan ang arkitektura mula sa labas. Kamangha-mangha ito, sa tingin ko ito'y kolonyal dahil sa mga biga dito na ito, mukhang maliit na puting bahay. Naalala ko tuloy yung mansyon na ginawa natin, naalala mo ba? Alin yung puting bahay na mansyon? Oo, kaya ito parang ang puting bahay. Version ng mansyon. O hindi ito parang ang puting bahay na mansyon. Part 2. Dito sa tabi nga pala mga kaibigan, kung nakita ninyo na ang video ng puting bahay na mansyon na bili na ito o mabait ang may-ari at nagustuhan niya ang video at gusto lang niyang sabihin sa inyo na huwag na kayong pumunta doon dahil hindi na ito abandonado, kaya huwag na kayong magtangkang tuklasin ito. Tignan mo ang tape na yan, okay? Parang galing ito sa dekada 90, malamang sa gitna ng 2,000 man lamang, sobrang dami na ang lumalagong halaman ngayon. Malamang parang damo lahat ng damo sa isang punto. Oo, gusto ko rin ng mga baging. Magiging isang astig na paggalugar ito, na-excite ako. Bakit ako nagsuot ng maikling pantalon ulit? Wow, ano yun? Isang coyote? Coyote? Sa oras na ito? Isa ba yun sa usa? Hindi ko alam. Nakuha ko ito sa camera. Coyote sa oras na ito, bagaman. Hindi yan maganda. Ibig kong sabihin, may rabies sila kung sa oras na ito. Ay, impyerno. Hindi. Wow. Iyan ay maganda. Ay, malaki. Oh, malalaki yun. Mga tinik na ito.
Mahal ko ang ganitong uri ng paglalakbay kung saan gusto mo ang paglalakad sa kagubatan. At parang talagang makapal na hindi ko na ito gusto. Sasabihin ko sana pare, gusto mo ba ang paglalakad sa mga palumpong na may tinik? Hindi ba? Nagsusuot ka ba ng shorts o may sakit sa ulo? O nagkamali tayo? Kayo mga tao. Marahil gusto ninyong tingnan muna ang veranda. Yun ay sobrang cool. Oh, yun ba ang veranda kung saan ka nagpapahinga? O meron silang parang apoyan sopa. Tingnan mo iyan. Iyan ay isang magandang kuha. Oh, grabe. Mas maganda ang likod kaysa sa harap. Oo, mas maputi ito. Mahal ko ang likod. Tiyak may pool sa isang lugar. Sa isang lugar na sobrang damo ngayon. Oo, baka mahulog tayo, oh. Hindi, ito ay poison ivy. Sigurado ka ba, pare? Meron itong pulang marka. Sige, ibig kong sabihin meron na akong poison ivy sa aking binti tulad ng... Ito yung masama. Kainin mo ito. Pwede mong kainin ng mga yon. Talagang sobrang sarap nila, oo. Kakainin ko na sila ngayon. Hindi pa ito hinog. Sobrang liit. Pero kahit ano pare, oo, hindi ito ligtas. Huwag kang mamatay, oo pare. Ayaw kong mamatay ka dito pare. Paano mo nalaman na ito'y... Hindi isang bagay na mukhang mukha mo. Alam mo, kailangan mong subukan ito. Sobrang sarap nito. Kumuha ka ng isa pare. Kung masarap ito, ibig sabihin na ito ay nakalalason, hindi ito mabuti para sa iyo, ano? May problema ba sa'yo kung masarap ito? Kung pangit ang lugar, ibig sabihin nito ay mabuti para sa'yo. Tignan mo kung gaano karami ang mga ito. Oo, medyo maliit sila ngayon. Kaya ito ang kubo. Ha? Oh, ito ang kubo. Mukhang mahirap na kubo. Mga wasp? Hindi. Oh, may sariling apoyan ito para gawin. Kaya ko... Parang lumipat dito. Yan ang sinasabi ko, parang akin na rin. Oo. Ibig kong sabihin parang nasa likod na edisyon pa rin pero hindi naman talaga. Sobrang dami ng alikabok, parang asul nung ginawa mo yon. Hindi. Mayroon sigurong parang isang manlalaro ng hockey sa isang dayuhang flight. Oo, tama ka. O isang manlalaro ng field hockey. O badminton. Badminton din. Oo, volleyball. Volleyball? Iniisip ko ang volleyball dahil iyon ang iyong natagpuan. Mas manipis ang badminton. Tulad sa butas. Kaya baka nagkaroon sila ng mga anak. Marahil, malaking tagahanga ng pagganap bilang lola. Oh. Ano, John? Slash na inumin na cotton candy. Ano? Parang hindi ko pa nakikita. Noon, hindi ko rin nakita yon. Lumang bagay ba yan o bago na mabibili sa gasolinahan? Luma ito. Nagamit, pare. Galing ito sa Columbus, Indiana. Ano? Hindi yun umiiral dito, oo. Sigurado? Ano ba ang ginagawa niyan dito? Pahiwatig. Maaring sila ay nakatira sa Indiana. O maaring sila ay mula sa Indiana. O malamang na sila ay nagpunta lamang sa tulad ng Massachusetts o kahit ano pa man na katulad nito. Tulad ng, kakainin mo ba ito? Hindi ko alam kung anong impyerno yan. Ito ay dapat na naiwan na ng matagal na panahon para ito ay lumaki ng ganito ngayon. Pare, baka kahit 20 taon o ano ba ang impyerno ay... Ibig kong sabihin, akala ko. Tingnan mo ito dito, pare. Mukhang kubo ito. Akala ko parang may mga hayop na lumalabas doon. Parang may oso na nakatira doon ako. Ang oso ay parang malamang hanggang sa punong iyon. Oh, hindi talaga. Ano ba kayo? Ginagawa. Dahan-dahan ka lang na naglalakad? Bumabalik ka lang dahan-dahan doon at saka sabi ko parang malalaglag din ako at saka may mga anak din pala yung oso. Sige, yun na. Masama yun. Masamang ideya yun dahil sobrang protektado nito.
Tama, pero umalis ito. Kaya hindi ko naisipin yun. Ay naku, maraming mga pukyutan. Pero kapag nag-e-explore ako, hindi ko sila pinapansin sa lahat. Mari ko lang silang daanan. Oo, parang kapag nasa bahay ako, kapag hindi ako nag-i-explore, tatakbo lang ako. Pero kapag nag-i-explore ako, hindi ako nagpapanik. Oo, kaya sigurado may mga nag-spray paint dito sa paligid. Astig yung tunog, pero hindi para sa lugar na ito. Sige. Oh, Tingnan mo itong punong ito na puno ng mga pukyutan. Oh, magaganda naman ang mga pukyutan na may putak. Titingnan mo, oh Diyos ko, ito ay may pulang kulay. Oo, mukhang galit. isa. Kaya kakapasok lang namin sa loob mga kaibigan. Astig na agad, ibig sabihin, tingnan mo, nasa tabi lang kami ng garahe. Parang mga lata ng beer, grabe. Oh, parang may nag-party dito sa baba. Ang kuryente ay naka-on pa rin. Grabe. O sino ba ang may alam kung gaano nakatagal ito sa ganitong kalagayan? Ibig sabihin, tingnan mo kung gaano kasira lahat. Parang kung ito ay kinailangang iwanan ng hindi bababa sa 10 taon, plus mga refrigerator ay... Kaya hindi ko alam ang electric mga generator para sa parang, okay, ito ay isang bubungan. Ito ay isang bubungan. Hindi ko pa nga alam kung saan magsisimula para maging... Totoo, magsimula sa isang punto at gawin natin ang... Unang palapag muna at saka tayo pupunta sa pangalawang palapag. O hindi, may extra ako. Mga baterya. May extra rin kami kung sakaling kailanganin mo. O lalaki, medyo madilim. Mga lugar na natatagpuan namin ang mga dekorasyon, partikular na mga dekorasyon ng Pasko. Kaya iyon ang isang bagay na iniisip namin na baka iniwan ng pamilya itong lugar noong panahon ng Pasko. Oh, wow. Itong kusina ito. Hindi ito mukhang ginamit eh. Pare, parang ito ay na-renovate. Oh, sa tingin ko. Yung itinatayo pa nila ito. Oo, tingnan mo ito rin. Oh my God, kinuha ng mga tao ang lahat. Ikaw. Alam mo, may mensahe dun sa kusina. Ano ang gagawin ko? Iniisip na parang ipis... Kukaracha. Okay, may mensahe dito sa counter ng kusina. Ang mga tagapaglipat na anghel ay naka-schedule sa Miyerkules. Kung tatanggalin mo ang granito sa paligid ng mga lababo, sabihin mo sa akin, kukunin ko rin ang mga lababo. Salamat, Andy. Ibinoblock ko na ang numero dito. Oh. Oo, pare. Tingnan. Ito, pare, isang stick bug, bro. Oh my God, pare ito. Bigla na lang lumitaw mula sa wala ang astig nito. Hindi pa ako nakakakita ng stick bug. Talagang nakakatakot. Sobrang bihira yan, pare. Hindi ko sila nakikita taon-taon talaga. Gusto mo? Galing sa kisame, pare. Sobrang nagkataon yun, bro. Nakakatakot yan. Pwedeng ito ay isang nakakatakot na video o kung ano man. Oh my Diyos. Mukha talagang stick ito. Pare, parang sangay to, tol. Paano nag-evolve ang isang insekto hanggang sa ganito? Sa tingin ko, nakita ko ito mula sa kisame at saka nung nag-uusap ka lang, bigla na lang itong bumagsak. Para bang, kumusta? Oh, tama, nandito ako. Talagang astig yan, hantay. Teka, kailangan ko siyang hawakan ngayon. Pare, hindi sila kumakagat. Tama. Hindi sila kumakagat, parang literal na. Walang pinsala. Meron silang mga pangipit doon. Hindi yun pang-ipit sa tingin ko, parang oo, pinagkaiba ng lalaki at babae yun ang astig. Kahanga-hanga, oh. Pasensya na lalaki. Talaga siya. Hindi talaga meron. Hindi pa nga nagsisimula, tapos parang kami lang ay, hey, tignan mo yan. Anong balita, kaibigan pare? Oo, hindi sila nakakasakit. Pwede mo silang hawakan. Dapat ba akong magpatuloy? Oo, gusto ko ito sa iyong ulo. Oo, pwede mo talagang alagaan ang mga ito bilang alaga kung alam mo kung ano ang ipapakain mo sa kanila. Mababait sila, hindi sila magiging... Parang ang dahilan kung bakit sila ganito itsura ay dahil hindi sila nakakasakit. Sa tingin ko ito ang kanyang tahanan. Oh, ito ang kanyang tahanan. Hayaan natin siya magpahinga. Ang cool naman nun.
Basta huwag ka lang mamatay. Magiging maawain ng mga tao. Oh my gosh, sobrang torpe niya. Nagkalat lang siya kahit saan. Sobrang galing niya. Fantastic. Oh, well, sana hindi siya mahulog sa gagamba o kahit ano. Ako'y malungkot. Ako'y sobrang malungkot. Ingatan mo ang sarili mo. Tingnan mo ang kusinang ito at ang bodega ng alak dito. Ibig kong sabihin, ang cooler ng alak, yun ang ibig kong sabihin. Wow, ang ganda nito. Ito ang isa sa pinakamagandang kusina ng van na nakita ko. Oo, dito ang wine cellar. Hindi ako makapaniwala na sila ay, alam mo na, umalis na lang sila. Hindi nila talaga natapos ang lugar na ito. Naroon ang lutuan. At tingnan mo, naka-on pa rin ang lutuan. Kumukurap ito. Ako. Ibig kong sabihin, may mga tanda na ng graffiti ngayon, pero sa tingin ko, ang mga lokal na bata lang, ang malamang na nakakaalam tungkol sa lugar na ito. Hindi ko pa ito nakita sa Instagram page ng kahit na anong explorer. Ang hagdan ay malamang na isa sa pinakamagandang bahagi ng bahay na ito. Ngayon na talaga namang magpapabilib sa iyo, ito'y talaga namang magpapabilib sa iyo. O aking Diyos. Ang Candelabra L upang malaman. Ang mga sahig na ito ay kaduda-duda. Wow, ito ay maganda. May sumira sa handrail. Ang bakit? Gawin mo yan at saka Mga kandelabro doon may malaking butas. Kung saan ito pupunta? Ano? Internet. Ano ba yan? Hindi yun. Maaring totoo. Or baka isa lang itong biro. Tama gabi at nakakakuha sila ng mga hubad na daliri ng paa. Nandito tayo, alam ko. Sa tingin mo sila ay... Nagsasagawa ng mga ritual dito. maglalakad ka. Ang mataas na bilis ng shutter habang ako'y lumulutang sa itaas ng pentagram. Maglalakad ka sa pentagram? Oo, totoo ba ito? Pero May mga tunay na satanista na pumunta dito para gawin ang mga ritual. at magbukas ng isang portal. Wow, kaya sino ang may alam mga kaibigan tulad Kami ay naglalakbay dito ng halos 15 minuto. Wala naman talagang nakakatakot na nangyari, pero ang lugar na ito ay maaring may mumu. Nakakatawa nga dahil totoo ang aking mga hinala na ipost sa website ng lokal na pulisya ang mga ulat ng maraming tao na inaresto dito sa gabi na natagpuang nagsasagawa ng sakripisyo ng tupa. Kinumpirma rin ito ng lokal na nakilala ko at nabanggit niya na madalas na aktibo ang lugar na ito sa gabi. Kaya kinuha lang namin ang kahanga-hangang B-roll shot na iyon. Pasasalamat kay Radic para sa pagkuha nito. Maaring isipin natin na ang lugar na ito ay maaring pinamamahayan ni Sexy Rexy. 69, oo. Maaaring siya ay isang succubus. Maaaring siya ay isang succubus sa lahat ng alam natin, oo. Kung nandito tayo sa gabi, magiging talagang nakakatakot yon, lalo na kung may kuryente at ang Ilaw ay naka-on. Oo, tama. Ay, talagang nakakakilabot yan, sigurado. yan ay magiging sobrang galing. Dapat tayong bumalik sa gabi. Ako'y pumapayag. Kapag umabot ng 3,000 likes, babalik tayo rito at gagawa ng paranormal na investigasyon. Kaya oo, pindutin mo na ang thumbs up button ngayon. Maaring makita mo ang sexy na si Rex. Kasi ito'y kakaiba dahil hindi mo talaga alam kung bakit. Bigla na lang nagpasya ang pamilya na iwanan ang lugar at umalis na parang baka may mga pangyayaring katulad ng mga haunting. Alam mo, sino ang may alam? Sobrang dami, meron. Detalye na inilagay nila sobrang dami. Pera. Tingnan mo yan. Oo. Ito'y Parang marmol. Gusto nila na scout ito. Hindi ko alam. Hindi yan marmol. Kahoy yan. hindi yan. Naglaan sila ng maraming oras, pagsisikap at pera para gawin. Ang lugar na ito, dito ba? Malamang. Isang TV sa pinakamababa dahil nandito ang apoyan at nasa gitna ng ito ang buhangin.
Magandang trabaho, Radek. Baka mamaya may mumu, okay lang. Ipanalangin si Radek. Dito sa Airbnb. Mga pasilyo. Pero sa tingin ko ito ang sala. Dati may malaking bintana dito, ngayon ito'y hinarangan na. Sa kasamaang palad, nagpasya ang mga tao na nag-graffiti na, vandalisahin ang lugar pero Gusto ko magdala parang isang car gel at parang tanggalin ang mga ito at buksan ang buong bintana. Wow. ang mga hawakan dito na malamang parang Bakit? mga blinds at isara sila, tama. Ikaw? Ay maaari pa rin buksan ito at ito'y Pero saan ang mga bintana? Dahil pakiramdam ko, ang mga bagay na to rin, parang magiging parang isang bisagra. Kung saan kapag iikot mo ito, ang mga bintana, parang alam mo, parang nagbubukas sila. Dito gusto kong ipakita sa inyo ng mabilis. Oo, pero paano lahat ng ito napunta dito? Parang kailangan itong ilipat ng mood. Tapos na kami sa bahay at malamang na ilagay nila lahat ng kalat dito. Tingnan mo. Merong anuman. Ba? Pakiramdam ko ito sana ay maaring naging isang maliit na silid-aralan. Alam mo? Isang lugar na pupuntahan lang at magpapahinga at magmumuni-muni. Mayroon ba itong ganong katahimikan na vibe? Oo. Kailangan ipakita ang mga apoyan kapag nag-e-explore. Kuha ito sa marmol. Sige, lilipat na tayo sa kabilang panig. Oh, wow. Yun ang daan papunta sa basement. Hindi ko alam na may mas malalim pang antas sa ibaba. Talagang nakakakilabot ito dito, biglang nag-on ang mga ilaw. Parang ano kaya ang nasa kanto lang pala ito ay isang banyo. Pero grabe kapag nasa loob ka ng isang lumang lugar at may mga pinturang nagbabakbak sa mga pader at may kuryente pa, nakakatakot tingnan. Tingnan mo rin yung lampara. Ang daming telang gagamba doon. Lumang pader na may papel yan. Tama, kaya ano ang alam natin ngayon? Alam natin na malamang may mga anak sila. Baka iniwan nila ang lugar noong Pasko. Sigurado silang nagpapagawa ng kusina. Pero ngayon na naiisip natin ito, maaaring pinanagawa nila ang buong mansyon at biglang itinigil ang proseso. May mga guwantes dito. At may hagdan dito mismo. Nakakita ako ng ilang lata para sa spray paint at adhesive paint dito mismo. Wow. Pandikit. At saka pinturahan din, parang panlinis. Matandang lalaki ito. Napakadaling masira, oo, maaari mong Saksakin ang iyong sarili. gamit yun, pero kaibigan. Yung wallpaper bagaman, ito'y talagang napakaganda. Nagtataka ako kung saan ito maaring ito'y maaring magsabi sa atin kung anong lahi o saan sila nagmula. Ilang mga mangingisda. Dito, oo. Kaya baka ang mga may-ari ay mula sa Espanya ako. Sa tingin ko tama ka at tingnan mo, kahit na ang hugis ng mga bahay o tahanan din na mukhang eksaktong tulad ng isang gusali sa Espanya. Dumating kami bumalik sa buong bilog pabalik sa kusina. Kailangan ko lang talagang tingnan ito muli, tulad ng imbakan ng alak. Ito ay magabo tulad ng tingnan. Ito ay parang isang maliit na refrigerator lamang para sa alak. Modelo 427. At may freezer dito sa itaas at Banggitin ko rin ito, merong parang buong cabinet na maganda tingnan mo, lahat ng mga cabinet na ito, lalaki, hindi ito mura, ito ay mahal. may nagtapon dito sila. Sa tingin ko mga vandal lang talaga sila. Pumapasok at sinisira ang mga lugar. Gusto ko lang malaman kung tumatakbo pa rin ang tubig sa lababo. Hindi, ang tapos ng kahoy ay kahanga-hanga. Gusto ko rin ang kulay nito, parang oak siguro, o malaki ang kusina. Ibig sabihin, tignan mo yan. Pupunta ito sa kabila dito, tama ba? Doon patungo. Sa itaas, pero kailangan ko lang huminto at tingnan ito. Pero may isa pa. Maliit na kusina dito, at yung ilaw ng slurry ay naka-on pa rin. Hindi ako. Oh, wow, iyan ay isang magandang chandelier. Oh, aking Diyos, nandito pa rin ako. Pakiramdam ko ang bahagi ng kusina ay napakalaki sila.
Sana ay mga chef, bakit ka magkakaroon ng ganito kalaking kusina? Sigurado akong mahilig silang magluto ng pagkain. Oh, Aking Diyos? sa ibaba o sa iyon. Parang mukhang may mga patay na katawan doon. Ito ay isang banyo, maligayang pagdating sa bakit sana maligayang pagdating sa tubig. Tulad ng panoorin mo ako mag-shake mga kaibigan. Tol, kung gusto mong pumasok sa banyo dito. Ano? Hey, hindi ako. Makakarating doon dati may pader dito, tol. Kaya yun ang... Napakakatawa. Oo, tol, ikaw lang dapat. Nakaupo lang doon, ako lang ang nanonood. Mula sa likuran, hintay, hindi yun ay isang sa puti. Ay, para hugasan ng iyong puwit. Maganda kaya sa madaling salita. Binabaan ang kalidad ng mga inidoro ng hapon, oo, pero... Oo, ang unang kwarto bagaman, ito'y lubos na nasira. Oh, nagsisimula na palang umulan sa labas. Eh, hindi ako sigurado kung saan nanggaling ang lahat ng duming ito. Sa tingin ko, baka tayo ito ng hayop. Ilagay mo lang ang aking ilaw. Lahat ng mga bintana dito sa taas ay bukas, kaya mayroong magandang natural na ilaw na gusto ko at pinapaboran. Oh, aking Diyos, tingnan mo ang banyong ito. Ito ang pinakamagandang banyo sa mansyon. Lahat ay wasak. Bakit? Tara na. Iyan ay maganda, iyan ay gawa sa marmol. Tingnan mo ang lababo dito, may dalawa nito. Wow. At ang mga gawa sa kahoy din. Sa tingin ko ito ay mahogany sa una. Akala ko camera ito, mukhang webcam. Ito ay sobrang nakakalungkot. Pati na rin ang bathtub. Tingnan mo kung ano ang kanilang inimpake kasama ng bathtub. Sa tingin ko, ang uri ng tub na ito ay tinatawag na hydro massage tub. Sa pangunahin ay magkakaroon ka ng mataas na presyo ng tubig na lumalabas mula sa mga butas na iyon na nagmamasahe sa iyong likod habang nakahiga ka lang dito. At wow, parang magandang maliit na unan doon para ipahinga ang iyong ulo at masahin ang likod ng iyong leeg. Ko na hindi masyadong nagtagal ang pamilya sa pagtira sa mansyon na ito. Marahil ay ginamit lamang ang karamihan sa mga gamit na ito nang hindi hihigit sa 10 beses. May banyo dito at ibag ito. Narinig ko ang sigawan. Ano ang nangyari? Naglalaro lang siya. Parang bodega ito dito. O baka naman parang malaking aparador lang ito. Marahil, parang walk-in closet sa... Sa pinakamababa, oo. At ito ay magdadala lamang sa banyo. Kaya ang karatig pinto ay malamang na isang silid tulugan. At ito dito ay mag-iimbak lamang ng lahat ng iyong mga damit. Lahat ng iyong mga sapatos. Sobrang ganda nito. Mahal ko rin ang kulay kung paano ito naging dilaw. Nagbibigay ito sa akin ng tunay na kasiyahan. Nagbibigay ito sa akin ng magandang mood at mga bintana na iniwan namin bukas. Wala talaga tayong magagawa. Tara na. Tingnan natin ang kwarto ito. Ang laki talaga ng kwartong ito. Talagang naniniwala ako na ito ay isang kwarto dahil sa paraan ng pagkakagawa nito. Mayroong malaking walk-in closet doon, at least malaking banyo. At ito ay maaring naging master bedroom din. At oo, syempre, simbolo ng satanic ritual dito o pentagram. Pwede ito ang sasasan alam sa kung seryoso ito o hindi. Baka mga lokal na bata lang ang nagtatangkang takutin ng mga taong pumupunta dito. Pero tingnan mo ito, tahanan ng demonyo. May mga baligtad na krus o baka hindi ito biro at hindi mga lokal na bata ang naglalaro lang.
Kailangan mong maging talagang gulong sa ulo para isulat ang isang bagay na ganyan. Sa tingin ko alam mo na ibig kong sabihin, oo, walang paranormal na nangyayari dito. Nandito sa babang bahay. Bahay para saan? Isang maliit na pintuan. Tingnan natin ang likod na tanawin mula dito sa taas. Merong isang kubo dun sa dulo. Hindi ko nakikita ang anumang pool mula dito sa taas. Maaari mong isipin na magkakaroon ng pool sa likod bahay. Maliban na lang kung ito'y lubos na lumago na ngayon. O tara na, 6 na rana at 66 talaga. Ang mga ilaw ay naka-on pa rin at lahat. Wala lang itong ginagawa, wala rin sa isa na ito, pero uy, nakasulat dito ang Chicago. Sa tingin ko sila ay, hintay. Nakasulat dito ang Mount Vernon, Philadelphia. Maraming estado dito sa wallpaper. Boston, New York. Ngayon, isipin mo lang kami ngayon na natagpuan lang namin itong lugar na ito na hindi namin alam na ito ay abandonado. Natagpuan lang namin ang isang daan na mukhang parang hindi ito inaalagaan. Umakyat kami dito at natagpuan ito ngayon. Isipin mo na lang na pumunta ka dito at natagpuan mo ito sa gabi. Gaano ito kakatakot at nakakakilabot. Lalo na kapag may mga ilaw na nakasindi dito sa mga kwarto at lahat ng mga senyales na sataniko. Mukhang ito ang pangunahing hall, parang nasa gitna kami ngayon ng lahat. Ito ang daan papunta sa ikatlong palapag at dito ang hagdan na nakita namin nang unang dumating kami dito. Marahil ang mga kwarto ng mga bata o mga kwarto para sa bisita. Oo, hindi masyadong sira ang banyo dito. Gusto ko ang pastel na berdeng kulay. Ay naku, itim na amag sa lahat ng dako. Sa tingin ko ay okay lang. Bukas ang mga bintana. May daloy ng hangin na pumapasok. Kaya hindi ko sa tingin kailangan ng maskara. Talagang wasak ang banyo, pare. Maganda ang pagkakawa nito. Ito ay isa pang malaking kwarto at may iba pang mga tanda ng Satanas. Mga tanda. Malaki rin ito. Mas tapos ito kumpara sa ibang mga kwarto. May sarili pa itong apo yan. Kaya malamang para itong kwarto sa mas matandang anak na meron ka. Sino ang gumawa nito? Pumunta lang dito at sinira ang lugar para sa kasiyahan, no? Pero oo, kami ay nasa labas. Nakikita namin ang mga ilaw literal na sa silid na ito. Lahat sila ay nandoon.
Nasirang salamin. Sinasabi nila na ang mga salamin ay mga portal patungo sa ibang dimensyon. Isipin mo kung makakakita tayo ng isang bagay sa likod ko sa pamamagitan ng salamin. Kakaiba, hindi ako makahanap ng mga switch ng ilaw. Wala dito ang switch ng ilaw para patayin ang ilaw na ito. At sino ang nagbabayad ng bill sa kuryente? Mukhang maganda sana itong fireplace na ito. May ilang bagay na medyo nasira. Pero meron itong ilang figure ng mga hayop. Mukhang aso. Pusa, baka na may ulo ng tao. Mukhang kuneho siguro. Ko ang aking bag sa kwartong ito kaya kukunin natin ang aking bag. May isa pang palapag na tuklasin. Ang lugar na ito ay malaki. Halos 2 oras na tayo dito parang... Oh, sana tumigil na ito dahil kailangan ko pa kumuha ng ilang drone shots. Alam ko, tama. Ayaw kong mabasa ang aking mga gamit. Muli, pare. Subi gang. Subi? Magpakailanman. Oh, sa impyerno. Yung aking bagay ay nasa pagkumpuni pa rin. Alam ko, kung nakita mo ang mga kwento mula sa Pennsylvania. Sige, simulan na natin. Sige, mas cool ito kaysa sa ikalawang palapag. Ang lahat ng kuryente at ilaw dito ay naka-on pa rin. Kukuha ako ng cricket. Reptile boom. Mukhang matibay ito. Hindi ako makapaniwala na naka-on ang electric fan dito. At isang ilaw. Tataas ang bill sa kuryente ng isang tao. Wow. Ang wallpaper ay medyo natatangi rin at kaunti ring nakakakilabot. Ito ay isang napakakulay na banyo. Okay. Walang tubig. Ang kakaiba nito, nasaan ng switch? Mayroong literal na yung mga switch ay hindi gumagawa ng anuman. Hindi ito nagpapatay ng kahit anong kuryente. Ibig sabihin iyon ang dahilan kung bakit palaging naka-on. Iyon ay kahanga-hanga. Sobrang tahimik din dito. Merong isang aparador. Oh my gosh, ito siguro ang paborito kong kwarto. Nakakaramdam ako ng sobrang panghihinayang na parang okay na pinatay ko ito. Kaya sino ang hindi nagpatay ng ilaw sa kwartong ito? Isa pang pentagram, pero baligtad ito. Hindi ko sigurado kung ano ang ibig sabihin nito, pero nakapagpatay ako ng ilaw dito.
Hindi ko talaga gustong iwanan itong nakabukas. Baka may mangyaring kislap ito. Baka masunog ang lugar na ito. Talagang mahal ko ang pagpapanatili sa mga lugar na ito para sa akin, parang ipinapakita ko sa inyo para sa akin. Parang ipinapakita ko sa inyo ang adventure na ito. Isinasama ko kayo dito sa akin, ginagawa ko ang isang paglalakad. Pero sana tulad ng ibang mansyon dati kung saan may may-ari na bumili nito at sinusubukang ibalik ito sa dating kalagayan. Pakiramdam ko may pagkakataon akong mabuhay muli ang mga lugar na ito sa pamamagitan ng paglantad. Baka mayroong nanonood nito ngayon na gustong i-renovate ang lugar at ibalik ito sa buhay. Alam mo ba ang ibig kong sabihin? Kaya oo, talagang mahal ko ang pag-aalaga sa mga lugar na ito at pagdodokumento sa kanila dahil sa kabilang banda, hindi mo to talaga alam kung ano ang maaaring mangyari. Para bang may pugon dito na gumagana pa? Maraming mga aparador. Literal na gumagana pa? Oh my gosh. Sige, naalis na ako yan. Yung mga batang ito ay gumagawa ng talagang masasamang tunog na parang sila ay mabibiyak. Iyan ay mabangis. Talagang mainit din dito. Patuloy pa rin itong nagbibigay ng init sa buong gusali. Suriin mo ang kwartong ito sa kabilang panig. Ay, lubos na nasira. Pareho ito ng layout. Pakiramdam ko ay bawat kwarto ay naging walang laman hanggang ngayon. Ngunit ang arkitektura dito ay kahanga-hanga at ito'y ibang-iba. Medial tingin so, ang mga bahay din sa Amerika ay nakaka-unique. Iba sila kumpara sa mga bahay sa Europa at sa iba pang mga bahay sa buong bansa. Sobrang daming banyo, isa lang ang nasa kanto. Mas malaki ito, konektado sa kabilang kwarto. Wow, gusto ko ang hitsura ng banyong ito. May mga maliliit na detalye dito tulad ng mga pagong sa pader na inukit. Gusto ko rin ang itim at puting guhit. Ang aking huling silid tulugan ay nandito. Ito lang ang kwarto na may gamit. Mukhang ito ay maaring naging isang maliit na estante para sa mga libro o laruan. Gusto ko talaga ito, tingnan mo ito. Ito ang parang kwarto ng isang bata. At ang bata ay pupunta dito na may kahangahangang tanawin ng lugar. Talagang gusto ko kung paano ito itsura. Parang tingnan mo kung gaano kalaki ang mga pintuang ito kumpara sa akin. Nakayuko ako ngayon. Ang bintana ay nabasag. Singit natin ang aking camera doon. Pare, gustong-gusto ko sana ang kwartong ito habang lumalaki. Ako bilang isang bata. Pero yun na yun. Mga kaibigan, bababa na ako at makikipagkita sa grupo. Sige, nakipagkita na ako sa grupo, naglibot-libot sila at nagkuha ng ilang larawan, kaya siguradong tignan ang aming mga pahina sa Instagram. Bababa na kami ngayon. Sa tingin ko, nakalimutan namin ang basement, kaya titingnan namin yun talaga. Mabilis, oo yun. Yung nakakatakot na bahagi ng pareho ang pinakamahusay, hindi ang pinakamahusay na nag-iipon ng pinakakatakot na bagay sa huli. Kaya bumata tayo sa magaganda ng hagdan na ito. Oo. Uy, merong isang puno ng Pasko. amoy na talaga masama.
dito. Alam ko tayo, nakita na natin yan kanina. Magagandang katawan. Lumang workshop, tingnan mo ang mga kasangkapan. Talaga? Oo. Oh, ito ay na workshop. Maraming basag na salamin. Sige mga kaibigan, simulan na natin. Gusto ko na pindutin ninyo ang pindutan ng thumbs up kung nagustuhan ninyo ang video. Oras na para bumaba sa basement ang pinakakatakot na bagay. Pinakakatakot na parte ng buong lugar. Oo, palagi. Kilala ninyo ako, palagi kong ini-save ang basement para sa huli. Meron talagang labasan. Maaari tayong lumabas sa ganitong paraan. Oh, perfecto. Sulbasan bang lumitaw, maaari na bang tayong tumakbo? Oh. Hindi ko iniisip na iyon ay nagaganap. Wow. Do ay Parang isang liwanag ng apoy. Nasaan ang pool, pare? Nandito sa baba. Hindi maniniwala. Sa iyo kung merong pool dito sa ibaba. Meron itong magandang maliit na parang bulaklak. Hindi ko alam, disenyo ng hangin. Mga disenyo ng floral. Malamang parang salamin o ano nga ba, parang seramika. Tama. Yan ang... Tama. Ano? Ako. Ay, nasa itaas na naman siya. Mga tilang gagamba, grabe. Hindi ko alam. Pare, parang isang lahat ng ito. nagpapaalala. Sa akin, parang isang asylum sa ilalim. Oo. Parang mga maliliit na workshop sa ilalim ng lupa. Sandali, ano ito? Ito ba ay... Akala ko dadaan ito sa parang isang tunnel. Oh Jesus, ang baho nito. Oo, mabaho ito ng kakaiba. Hindi ko alam kung ano ang ating nilalanghap. Baka dapat tayong lumabas dito. Parang may amoy ng gas. Hindi ko alam kung ito'y napakasama. Kaya dapat siguro... Malis tayo. Kaya nandito ito, hindi ko alam kung para saan ito ginamit. Baka para sa masasamang eksperimento. Oh, sa paghuhugas ng mga katawan. Sa paglilinis nito. Sino ba ang may alam kung ano ang nandito dati at kung ano ang nangyari? Oh, tapos na ako, pare. Gutom na ako, kumakalam na ang tiyan ko. Boiler lang. Boiler lang na kwarto. Kalayaan. Kalayan. Palagay ko dapat tayo pa ring maglakad sa labas para tingnan ang munting ring ng basketball na ito. Ito yung sukat para sa isang bata. Kaya ang kanilang daanan ay parang runabout. Ito yung isang magandang puno dun mismo sa gitna. Iyan ay iniwan na rin. Sige mga kaibigan, hindi rin namin inaasahan ito pero may iba pang mga gusali sa ari-arian na iyon na iniwan na rin. Hindi ko sigurado kung para saan ito ginamit. Parang ito'y maaring naging isang garahe o baka parang isang... Estable talaga sila. Nag-i-fake sila ng pera. May maliit na bahay dito na maaring naging isang guest house ako. Sisilipin ko ito ng mabilis hanggang sa ito'y lubos na mabuksan. Oh, pare talagang wasak ito.
Ito ay wasak pre, hindi dahil sa mga vandal, kundi dahil talaga sa pagkakaluma. Oh my god, ang daming itim na amag. Oh, ito yung masama. Napakawala. Bakit eh? Oh, grabe. Oh, grabe talagang wasak. Talaga. Oh, may bathtub ito. Isang banyo. Okay, alis na ako. Sobrang dami lang talaga ng amag dito. Yan ang sahig sa lahat ng lugar. Oh, yan ang talaga ang amag. Oh, wala talagang iba. Yan ay isang buwan. Oh, wala talagang anuman. Sa ibang gusali, hindi ako pumasok. Nakita ko lang ang pasukan ng garahe at yun na yun. Bukas ang garahe. Mayroon bang anuman? Hindi tila humahantong sa loob ng gusali ang garahe. Ngunit may paraan papasok sa loob ng gusali. Paano mo nalalaman? Ang silong. Kaya paano tayo makakarating doon? Dadaan ka sa talagang damuhan na patch na yon. Oh. Maliit ito, hindi ito. May mga larawan o. Bakit ang mga miyembro ng pamilya? Kaya narito ang ilang mga larawan na maaring sila ang Pamilya. Pero sa tingin ko, isang tao ay parang Taylor Swift, kaya hindi ako sigurado kung nanirahan dito si Taylor Swift. Nagbibiro ka ba na iiwan ka namin? Dito. Ready? Umakyat si Rati sa punong ito at hindi siya makababa. Mula ito. Mananatili ka dito magpakailanman. Nakakaramdam ako ng kalaman sa paa. Maipit ang paa mo. Ayun na, nakuha ko na. Okay lang. Okay, ayos na tayo. Okay, bilisan mo dahil naririnig ko ang mga asong tumatahol at gusto ko nang umalis dito. Yan ay umalis. Yan ang lahat. Maraming salamat sa inyong lahat dahil nanatili kayo hanggang sa dulo ng video. Sa kasalukuyan na nagpapahinga ako dito sa Buffalo, New York. Kung ikaw ay mula dito, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa akin sa Instagram sa Ers de Veronan. At kung mayroon kayong mga suggestion kung ano ang dapat kong makita o anong pagkain ang dapat kong tikman, ipaalam ninyo sa akin. Napakabihirang lugar ito, alam mo, nagkataon lang na natagpuan namin ito sa gilid ng daan at ito ay isang biglaang paglalakbay. Pasensya na kung hindi ko talaga alam ang impormasyon ng una, pero tulad ng nakita ninyo habang inedit ko ang video, isinama ko ang kasaysayan na natuklasan ko pagkatapos. Ngunit ilang araw pagkatapos, nakilala ko ang ilang mga lokal at sinabi nila sa akin ang ilang kasaysayan tungkol dito. Ginawa ko rin ang ilang malalim na pananaliksik sa web, natagpuan ko ang mga artikulo tungkol sa buong bagay na iyon, tungkol sa satanic ritual. Nakakaloka, talagang nakakaloka at nakakagulat ang nangyari dito. Napakalungkot talaga ng nangyari sa pamilya, kung paano nawala ng asawa ang kanyang asawa at mga anak, kung paano niya pinangarap na manirahan dito sa kanyang iniwang tahanan at... Yan ay kakilakilabot, yan ay... Oo. Yan ang pinakamasamang bagay na mangyari sa sinuman, ang mawalan ng kanilang mga mahal sa buhay ng ganun. Kung makukuha natin ang 3,000 likes sa video na ito, babalik ako at gagawin ito sa gabi at magsasagawa ng tunay na paghahanap sa multo o paranormal na investigasyon sa lugar na yon. Sinabi ng taong kausap ko na hindi ka dapat pumunta doon sa gabi dahil madalas may mga tao doon, pero kakaiba ito dahil ang lugar na ito ay nasa gitna ng wala saan. Hindi ko makita kung paano makakapunta ang mga tao doon ng basta-basta lang. Basta-basta lang pumunta doon, malalim ito sa kagubatan. Kaya talagang interesado ako na makita kung ano ang mangyayari sa gabi. Makita kung totoo ba ang mga kwento ng kababalaghan. Ang astig nga lang, kamakailan lang ay nakipag-ugnayan sa akin ang dalawang paranormal na investigador.
Maaring kilala mo sila. Ang kanilang mga channel ay Paranormal Files at Chris Star. Kaya pupunta sila dito at baka dalhin ko sila sa mansyon sa gabi at magsagawa ng investigasyon kasama sila. Kaya sa tingin ko magugustuhan ninyo ang mga espesyal na bisitang ito na talagang cool na cool. Oo, yun lang ang masasabi ko. Iwanan ang inyong mga komento at saloobin sa ibaba kung ano ang inyong naisip sa lugar na ito. Siguraduhin mag-subscribe at pindutin ang notification bell at higit sa lahat, mag-like at i-share ang video. Halika, ipaabot natin ang video na ito sa higit sa 3,000 thumbs up sa loob ng isang araw at babalik agad ako sa gabi. Pero oo, hanggang sa susunod na beses mga kaibigan, mabuhay ng malaya at may kasiyahan at makikita ko kayong lahat sa susunod na adventure. Okay, man.